Kung iyong titingnan ang hinahawakan ng lalaki ay para itong isang dambuhalang ube na biniyak. Meron itong laman na kulay purple. At alam niyo ba kung ano ito? Mga kristal na kung tawagin ay amethyst. Nasa 6 meters ang taas at 26,000 kilograms ang bigat ng napakalaking mga batong ito. Nagkakahalaga ito ng halos $1 million o nasa 56 million pesos sa ating pera ngayon. Welcome to Uruguay, kung saan makikita ang ilan sa pinakamalalaking amethyst geodes sa mundo. Kumikinang na para bang nakatingin ka sa kalawakan. Ito naman ang pinakamalaking amethyst cave sa mundo. Meron itong milyon-milyong amethyst crystals sa loob. At ito naman ang tinatawag na dragon egg crystal, kung saan pwedeng umupo sa loob ang mga tao para magpahinga o di kaya ay mag-meditate. Pinaniniwalaan na ang amethyst ay nagtataglay ng mental at physical healing properties. Nakakatulong maibsan ang stress at anxiety. Ginagamit din daw ito noon ng mga Greeks para hindi malasing. At ginagawa rin daw itong anting-anting ng mga sundalo noon para manalo sa digmaan. Totoo kayang may kapangyarihan ang kristal na ito? Noong unang panahon, ang amethyst ay itinuturing na pinaka-valuable na gemstone kasama ng diamonds, rubies, sapphires at emeralds. Dahil sa rarity at kulay nitong purple ay naging simbolo ito ng kapangyarihan, pagmamahal at katalinuhan sa mahabang panahon. Sa katunayan, naging kulay ito noon ng mga hari, maharlika, pari at mga mahistrado. Pero pagdating ng 1800s ay merong nadiskubring napakalaking deposito ng amethyst sa South America. Kaya hindi na ito naging rare at naging affordable na ito. Ngayon, isa ang Uruguay sa merong masaganang supply ng amethyst sa mundo. At dito makikita ang mga dambuhalang amethyst geodes sa mundo. Ang amethyst ay matatagpuan sa mga geodes na kung titingnan ay parang ordinaryong bato lamang. Pero kapag biniyak ito ay makikita ang nagniningning na amethyst crystals. At alam nyo ba, ang amethyst ay isa palang variety ng mineral na kung tawagin ay quartz, pero nag-iba lamang ang kulay nito dahil sa exposure sa radiation at init. Ang element na iron ang nagbibigay dito ng purple na kulay. Kapag mataas ang concentration ng iron at radiation, mas nagiging dark ang kulay purple nito. Ngayon, binabase ang value ng amethyst sa kulay at size nito. Mas darker ang kulay, mas better daw ang kalidad nito. Sa minahang ito nga sa Uruguay, hanggat maaari ay kinukuha nila ang mga amethyst ng buo dahil kapag ito'y mababasag o mabibiyak, bababa daw ang value nito kapag ibinenta. Pero hindi rin biro ang pagkuha ng amethyst, lalo na nakapaloob ito sa isang volcanic rock na tinatawag na basalt. Ang basalt ay buwaghag na bato o may mga maliliit na butas kung saan pumapasok ang mga tubig. Kaya ang mga amethyst sa ilalim ay nalalagyan ng tubig. At ito ang ginagamit ng mga minero bilang guide para matunton ang geode ng amethyst. Pinapuputukan muna nila ang basalt. Pagkatapos ay makikita na nila ang bahid ng tubig. Dito na sila magdi-drill sa basang bato dahil ibig sabihin merong amethyst dito. Gumagamit naman sila ng iron rod para makita kung saan at paano ikat ang batong nakapalibot sa geode ng amethyst. Pagkatapos ay dadalhin naman sa factory ang lahat ng nakuhang geode para doon i-process. Lilinisan ito at isusort base sa size at quality. Kinakat nila ito at dinidisenyuhan para ibenta sa mga collectors. Sa Australia naman ay matatagpuan ang pinakamalaking amethyst cave sa mundo. Ito ay tinatawag na Enchanted Cave. Nagmula rin ito sa Uruguay at ngayon ay makikita na sa Crystal Castle and Shambhala Gardens. Meron itong bigat na 20,000 kilograms. Makikita rin dito ang tinatawag na dragon egg crystal. Meron naman itong bigat na 10,000 kilograms. Although pinaniniwalaan noon pa man na ang amethyst ay merong health benefits, mabuti sa physical, mental at spiritual na kalusugan. Pero ayon sa Business Insider ay wala pa daw scientific evidence na nagpapatunay na totoo ang mga claims na ito. Pero ganun pa man, hindi maikakaila ang ganda at hiwagang dala ng amethyst crystals. Kung nagustuhan nyo ang content natin, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!